Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Ang ating mga FM stations at syempre ang Radyo Pilipinas World Service. Pindutin nyo lamang po yung link o yung icon ng ating himpilan para inyo pong mapakinggan ng live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ano-ano ba ang pag-uusapan natin para sa edisyong ito ng Global na Tayo? Dahil patuloy pa rin tayo nakatutok sa mga weather disturbances dito sa ating bansa. Dahil ayon sa DOST Pag-asa, as of 8 a.m. today, September 23, 2025, itong Super Typhoon Ragasa na kilala natin bilang Nando ay nakaalis na po sa Philippine Area of Responsibility. Pero kahit nakaalis na po itong si Super Typhoon Nando, ay nakabantay pa rin tayo. Bakit? Kasi merong low pressure area o LPA sa labas po yan ng PAR na na-develop na po o naging isang tropical depression. So ayan, patuloy pa rin tayo nakasubaybay sa mga updates ng DOST Pag-asa maging ng mga relevant government agencies para at syempre maging ligtas tayo habang maulan pa rin ang panahon. At kaugnay niyan ay makakasama natin maya-maya ang ating Philippine Ports Authority dahil syempre kapag may mga ganyang bagyo ay inaantabayanan natin kung meron bang mga nakanselang biyahe mula sa ating mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At alam naman natin na kumbaga ay maraming bahagi dito sa Luzon ang apektado nito ngang pananalasa ng Super Typhoon Nando. Magbabalik po ang Global na Tayo makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At sa puntong ito, tulad ng ating nabanggit kanina, ay makakasama na po natin ang Philippine Ports Authority sa pamagitan po ng kanilang tagapagsalita, si Miss Eunice Samonte. Ma'am Eunice, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Miss Eunice? Sa lahat po na nakikinig, good morning po sa lahat.
Ayun, good morning po, Miss Eunice. Ayan, medyo i-adjust lang natin ang ating volume. Ayan. Unang-una po, syempre alam naman natin na ngayon kakaalis lang ni Super Typhoon Nando. Kumusta na po ang ating mga pantalan, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa, particular dito sa Luzon na nadaanan po nitong naturang bagyo? Actually, tama po kayo, no? Medyo apektado nga po yung ating mga pantalan ngayong may bagyo, pero gayon pa man, tuloy-tuloy yung operations natin dyan. Ang pinaka-hardly hit, no, na ating mga pantalan ay yung mga nandiyan po sa bandang norte natin. Pero ang maganda po ditong balita ay wala naman po tayong stranded passengers sa mga pantalan natin dyan sa norte dahil maaga pong naabisuhan yung ating mga pasahero. Ang ating lang pong nakikita ngayon, meron po tayong mga canceled na biyahe na po dito po sa bandang Palawan dahil na rin po sa malalakas na alon. So, sa ngayon po, 4 po yung canceled trips natin dito po sa Palawan. Yung mga Coron to El Nido, and then yung Coron to Colyon, at pati na rin po yung ilan nating biyahe dyan sa NCR South, no, dito po sa Megaport Terminal. Nabanggit niyo po itong mga canceled po na biyahe, tama po, Miss Eunice? Opo. Tama po yun, canceled po na biyahe dahil sa lakas ng alon at sa hindi magandang panahon. At dahil nabanggit niyo po itong mga cancellation na ito, gusto po namin malaman na although medyo maulan-ulan pa rin, no, ang ating panahon, no, dito, lalo na dito sa Luzon, meron pa rin po ba na kumbaga may mga bumalik na po ba ang operasyon para makabiyahe po mula sa mga pantalan? Tuloy-tuloy po yung ating pong operasyon, no, sa ating pong mga pantalan. Ang nakikita po natin dito ay maaga po nakapag-abiso naman yung mga shipping lines, kaugnay po dito po sa ating Philippine Coast Guard at sa PPA. Maganda po yung kooperasyon ng tatlong maritime agency, no, sa ngayon, at maaga po naabisuhan at maaga po nakapagbigay ng babala sa mga hindi pa pwedeng bumiyahe. Kaya sa ngayon ay tuloy-tuloy po yung operasyon natin sa ilang mga pantalan. Meron lang po tayo ilang mga canceled na biyahe. Ngayong maulan pa rin ang panahon, ito siguro ay mahalagang mabigyang diin para sa ating mga tagapakinig dito sa ating programang Global na Tayo. Paano po ba nalalaman kung may cancellation o suspension ng mga biyahe sa ating pantalan, no? Just as a reminder po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, kung meron po tayong mga canceled trip, maaari po silang mag-text or tumawag dito po sa PPA na po. Meron din po tayong tinatawag na Facebook page ng PPA o Philippine Ports Authority. Meron po yung 24/7 na sasagot sa kanila dyan. And ang maganda po, usually yung ating mga concern na tatanggap talaga natin sa via Facebook, dito po sa Philippine Ports Authority, may blue na badge. At sa kanila po talaga yung ating yung nakikitang mga concerns doon nila nire-raise sa ating Facebook page. Pagkamat ang pinaka-standard po niyan, kapag po merong mga cancelado or stranded, dapat po magte-text yung shipping line, no, sa kanilang mga pasahero. Gaya po nung kapag sa airport, na kapag merong changes sa biyahe, nagte-text yung airline sa mga pasahero. Ganon din po dito dapat sa mga pasahero po natin sa pantalan at saka po sa mga shipping lines. Dapat po nag-update sila via text or via email. Sa ngayon po, maaga naman naabisuhan yung mga passengers, so wala po tayong stranded. It's good to know po para at least may precautionary measures na agad bago pa man tumama itong mga bagyo. Bukod po dun sa nabanggit nyo, Miss Eunice, meron pa po ba kayong mga mahalagang paalala pa para sa ating mga biyahero, lalong-lalo na although umalis na nga itong si Nando, ay merong na-develop po na LPA? Yes, ang paalala ko na lang po sa ating mga pasahero kapag nagbabalak pa rin silang pumunta or mag-travel via sea, via
seaport po natin, no, mas maganda kung i-check muna nila yung Facebook page ng Philippine Ports Authority. And kung hindi man po sila nakatanggap ng text o tawag mula sa kanilang mga shipping line, i-double check pa rin po nila kung meron po mga biyahe. Sa ating pong Facebook page ng PPA, we always post 24/7 po yan yung mga kanselado, saka na rin po yung mga suspended na biyahe. So mas maganda kung i-verify muna po nila bago sila magtungo sa pantalan. Hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong oras, Miss Eunice. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama po namin kayo dito sa Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po. Maraming salamat po. Magandang umaga at ingat po tayo ngayong maulan. At ating po nakasama si Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority o PPA. Ayan, para sa ating mga biyahero dyan, ay nagbigay paalala na po sa atin ang ating PPA. Always check po dun sa kanilang website, although nabanggit din ni Miss Eunice na mismo mga shipping lines po, no, ang nagbibigay ng message dun sa ating mga biyahero, parang mga airlines lang, no, para sila'y maabisuhan kung merong changes sa kanilang mga pagbiyahe, kasi mahirap nga naman, 'di ba, na bumiyahe pag maulan, kaya mas pina-priority, no, natin dapat ang ating kaligtasan. Samantala ay kukuha muna tayo syempre ng mga updates as usual na updates na makatutulong sa ating mga OFWs, no, tulad ng ating ginagawa dito kadalasan sa Global na Tayo, kasi merong mga updates mula sa ating Department of Migrant Workers, tulad na lamang nito dahil nagbukas ng 435 job opportunities para sa mga Pilipino ang bansang Croatia. Ayan, sa ilalim po yan ng Government to Government G2G Hiring Program. Ayan, basahin ko lamang po ang ulat na ito, no, ang balitang ito para maabisuhan yung mga gustong magtrabaho dyan sa Croatia. Dahil yun nga, itong ang Croatian Employment Services sa pakipagtulungan ng ating Department of Migrant Workers o DMW ay nagbukas ng 435 job opportunities para sa mga Pilipinong manggagawa sa ilalim ng Government to Government o G2G Hiring Program, na may tuturing na isang, kumbaga, significant step sa pagpapalawak ng ligtas na overseas employment opportunities para sa mga Pinoy dyan sa Europa. Sabi nga ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, and I quote, this is a direct result of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to open dignified and safe opportunities for Filipinos abroad. Ang mahalaga dito, malinaw ang kasunduan at parehong gobyerno ang nagbabantay. That means may proteksyon, may suporta at siguradong may respeto sa ating mga manggagawa. Pinagpapatuloy naman ng DMW ang pagpapalawak ng government-to-government hiring initiatives na naggagarantiya ng pagiging fair, no, pagiging patas, fairness, transparency at proteksyon para sa ating mga OFW. At bilang bahagi ng pilot recruitment round, ang job openings na ito ay sasakop, no, sa 3 major positions sa hospitality and food service sectors. Ayan, ano ba yung mga trabahong ito, no? Ano ba tong mga job vacancy na pwedeng tutukan ng ating mga kababayan? Kabilang na rito ang 255 room attendants. Ayan, kasi under the hospitality and food service sector ito. Kasama na rin dyan ang 110 na waiters at 70 na cooks o yung mga tagaluto. Ayan, sa mga gustong mag-apply, ay dapat Filipino citizen syempre na edad 18 pataas, ay kumbaga nakakumpleto din sila ng at least 10 years of education, secondary level, no? At meron silang TESDA NC2 certification sa relevant fit. Dapat din na physically at mentally fit for overseas
employment. Siyempre, dapat handa talaga ang puso, isip, katawan pagka nagdesisyon tayong magtrabaho sa ibang bansa. Required, no, yung English proficiency, syempre para mas madaling makipag-communicate diyan sa Croatia, no, o kahit naman sa ibang bansa din. Pero hindi naman required, no, o mandatory yung prior work experience. So pwede pala yung mga fresh grad diyan. Syempre, bahagi ng requirements din dyan ay valid NBI clearance, PSA-issued birth certificate at passport na may, kumbaga, at least 1 year validity. Ayan. So, yan yung mga requirements. At itong mga successful candidate na makakapagtrabaho dyan sa Croatia ay magkakaroon ng competitive salaries na nagkakahalaga, no, in peso na lang para mas madaling maunawaan ng ating mga tagapakinig, 62,500 to 69,000 pesos na, monthly yan, gross monthly, depending on the position. So, depende sa position yan, yung sahod na yan. At yung mga interesadong aplikante ay dapat makapag-register online sa pamagitan ng DMW portal. Ayan, paano ba tayo makakapunta dyan sa DMW portal? Ito po yung mismong website, portal.dmw.gov.ph. Mag-secure din ng appointment at personal na isumite o ipasa ang documentary requirements sa DMW Central Office dyan sa Ortigas o kahit sa anong DMW Regional Office. Ayan, at hindi po, take note lang dyan sa ating mga kababayan ay hindi po tinatanggap yung mga submission na ipadadala lamang sa pamagitan ng mga courier, no. Dapat personal po ang pagpunta sa mga opisina ng DMW at syempre, yung mga nakakumpleto lang ng mga dokumento, yung mga ipoproseso na aplikasyon. Ang deadline po ng submission, no, ng applications na yan ay, dapat makinig na kayo kasi bukas na pala yung deadline, September 24, 2025, habang yung interviews para sa mga pre-qualified applicants ay nakaschedule naman po sa October 15, 2025. Araw po yan ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Patuloy din naman po na pinaalalahanan ng DMW ang mga aplikante na yung mga aplikanteng meron lamang po na kumpletong mga dokumento ang kanilang tatanggapin at yung mga transfer ng appointments between DMW offices ay hindi po papayagan. Ayan. At ipopost naman din, no, ng kagawaran ang listahan ng mga pre-qualified applicants na sasabak po sa interview. At syempre, paalala din mula sa ating DMW na maging, kumbaga, itong mga job applicant na ito ay manatiling mapagmatsyag, no? Maging cautious at maging vigilant laban sa mga illegal recruiters. Ayan, imbes na padaanin nyo sa mga recruiter, ay dumiretso na lamang kayo sa opisina ng DMW. Hindi lamang naman kasi yan, no, matatagpuan sa Ortigas kasi meron nga, no, tulad ng ating nabanggit kanina, merong mga regional offices po na maaaring puntahan ng ating mga kababayan na gustong makapagtrabaho sa Croatia. Ayun, at bukod dyan, eto naman, sinimulan nitong nakaraang Lunes ng DMW pa rin ang pilot implementation ng Ubiquitous, base test or UBT para sa mga Pilipinong gustong magtrabaho sa manufacturing sector dyan naman sa South Korea. Umabot sa 280, no, na aplikante, hinati sa 4 na batch ang kumuha ng exam sa DMW building sa Mandaluyong City. Bawat batch, para sa kaalaman po ng lahat, ay sumabak sa 50-minute test na binubuo ng reading at listening na pinapamahalaan ng Human Resources Development Service of Korea o HRD Korea.
Ang UBT po, para sa inyo pong kaalaman, ay bahagi ng Employment Permit System Test of Proficiency in Korean at kasabay ng pagpapatupad ng point-based selection system para sa foreign workers. Umabot agad sa 2,800 ang nag-online registration sa eps.dmw.gov.ph noong Agosto 25 na napuno sa loob lamang ng isang araw. Kada araw, tig 280 examinees ang sasalang hanggang sa darating na Setyembre at 30. Nilinaw naman ng DMW na ang pagpasa sa EPS ay unang hakbang pa lamang. Ang mga makakuha ng sapat na puntos ay dadaan pa po sa Skills at Job Capacity Assessment. Valid po ang resulta ng examination na to sa loob ng 2 taon. Siguro yung mga medyo nagdadalawang isip pero gustong mag-exam, makasecure ng ng pagkakapasa dito sa EPS ay yun po, valid ang results sa loob lamang ng 2 taon. Ayon pa sa DMW, ang programang ito ay bahagi ng Government-to-Government Agreement o G2G ng Pilipinas at South Korea para masigurong patas, ligtas at may proteksyon ang recruitment process. Tulad ng ating nabanggit kanina, ay sabi nga ni DMW Secretary Kakdak ay tugon ito sa direktiba ni Pangulong Marcos na palakasin ang full cycle assistance para sa OFWs mula aplikasyon, examination, mga pagsusulit, deployment hanggang welfare support. Ayan po, suportado tayo ng pamahalaan sa anumang bahagi ng proseso ng pag-apply bilang OFW sa ibang bansa. At meron pa tayong isa pa bago tayo magtapos para sa kaalaman din ng ating mga kababayan ay itong Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Undersecretary Felicitas Cubay ay nakipagpulong sa International Organization for Migration o IOM sa Poland diyan sa Warsaw. Ayan, sana tama po ang aking pagkakapronounce. Ayun, ang pagpupulong na ito ay nakatutok sa pagpapalawak ng kooperasyon upang ma-safeguard ang kalagayan, ang welfare at mga karapatan or rights ng Filipino migrant workers sa Poland at syempre sa iba pang bahagi ng Europa. Sinusuportahan ng itong ang DMW delegation kasama dyan sa delegasyon ng DMW yung MWO Prague, Migrant Workers Office sa Prague na kinakatawan ni Labor Attaché Llewellyn D. Perez at AS Alexandra Feliz Lipio, Assistant Labor Attaché Angelica M. Sunga. Kasama rin nila dyan, syempre mula naman sa ating embahada dyan sa Poland, sina Consul General Conrado Demdem Jr. at Consul Jeronimo Suligin Jr. Ayan, samantala ay itong engagement na ito ay kumbaga binibigyang diin ang leadership ng DMW sa pag-champion o pagsusulong ng migrant workers welfare at sa pagpapalawig syempre ng ating mga partnerships, mga kolaborasyon kasama ang mga international organization tulad niya nitong IOM upang makapaghatid ng mas pinalakas na proteksyon, responsive na serbisyo at syempre makahulugang suporta para sa ating mga kababayan abroad. At ayun, malapit na tayong maubusan ng oras. Gusto na lamang nating magpasalamat sa ating mga kasama dito sa Master Control. Syempre, sa pangunguna ni Ma'am Susan Aison, ang pinakabata sa ating grupo. Ayan, kasama rin natin dyan para sa ating Warcast, si Hero Lucero at sa live streaming.
naman ay kasama natin si Justin Osias para dun sa live streaming natin dun sa Evox PBS Receiver app. Kasama rin natin mula sa production team naman, syempre si Jerome Toledo, at maraming salamat sa lahat ng ating mga nakinig sa atin dito sa Global na Tayo. At syempre balikan din natin maraming salamat din sa ating naging resource person para sa araw na ito mula sa Philippine Ports Authority kay Miss Eunice Samonte. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.